So Sir Gerald po ay aside from nag-work sa Egypt ay based siya sa US. Yes. Sir, saan kayo sa US, sir? Tawag nila sa Texas ay Houston. But actually Houston. sa Cypress kami, Cypress, Texas, which is border ng Houston. Oh. Because of my wife, nag-migrate kami ron. Oo. Ano pong pangalan ulit ni Ma'am, sir? Charissa, Dr. Charissa Aguinaldo Loriaga. Uy, Doctor of Medicine? Doctor of Medicine. Nagpa-practice siya sa US, sir? No. Alam mo namang bakit siya pumunta ng US? Because nag-nursing siya. Sila yung mga bulk ng doctors. Yung nauso yung mga doktor dati na nag-nursing. Which is, hindi ako payag nun. Sabi ko, bakit pinatapos kita ng doctor tapos magna-nursing ka? Sabi ko gano'n. Oo. Pero it turns out na maganda. Maganda yung kinalabasan. Kasi yung mga kids ko, graduate na sila lahat. Nasa US. Meron akong engineer. Nasa Floor Daniel. Tapos yung second son ko ay sa pilot. Wow. Nasa SkyWest siya. Bunso niya, sir? Yung bunso ko, yung aking daughter, hopefully makapasok na siya sa medicine. Like mother. Ayun. So, ikaw, sir, anong plano mo? More time in the Philippines or in the US? Ngayon nga, mahaba. Ang plano ko lang, umattend ng meet and greet. I-check yung mga land namin. Bago ako umalis, nung namatay si nanay, pinasukat ko lahat. Kasi nasa alanganin pa, nagdadalawang isip pa yung decision to. Whether to improve yung mga land or walang gawin or i-give up. And decision because farming talaga talagang healthy. Sabi nga nung uncle ko, healthy yung farming. Maganda. Stress reliever. Ayun. Saka makikita mo agad yung yung pinagpagura mo. Katulad na itong kalamansian namin. Hindi pa siya kumikita pero yung result naman talaga. And hopefully in the future, sana, yun nga, sabi ko doon sa mga tiga Santa Isabel, malagay namin sa mapa tong Santa Isabel. Ayan. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works. As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Papapicture na naman kayo. Okay muna. Andi, sama na ako. Sama na tayo. Okay. Let's go, sir. Sige, let's go. Yan ang beauty ng Sir Buddy. Dati hindi ko na-appreciate kasi bihira akong madaan dito. Baka hindi tayo kasha? Hindi kaya, no? Ikaw lang dito kasi Sir Buddy. Sa likod na lang ako. Oh my gosh. Pwede kami dito. Diyan? Okay na. Okay na dito. Saan tayo muna, sir? Sa kay Joe, sa kalamansian. Kalamansian. Ito yung mas malaking kalamansian. Sabi ko nga, sa Kalabaw tayo sumakay. Mabagal. Ito yung house nila. Farm manager. Oo, ito yung ito mismo. Naka-point kanina. Oo. Kaya hindi ka mawawala. Dati, ang nila rito, yung umalis ako sa Proctor, mga manggang pinupurso nila, mga mango. Hindi naman masyado na gano'n. Eto, tino mga mango. Yung Carabao mango. Carabao mango.
Pero yung ano pala, yung kalamansi ano yan, matagal na pala yan. Dito sa San Antonio. Actually, yung brother-in-law ko, ng mga bata pa sila, before pa sila nag-America, yan ang ano nila Yan sa kabuhayan nila kalamansi. Butter nila, no? O sa Pangasinan. Nag-iisip-isip sila kung mag-uwi na sila. Ganun naman. Babalik daw siya sa kalamansi. Kasi wala na daw siya pag-aaral. Kasi hindi masyadong yung pag-aalaga. Okay. Hindi ka tulad yung nag-crop ka, di ba, magtatanim ka, mag-land prep, magtanim, tapos gano'n na naman. Kung wala ka talagang tao, siguro mas okay, gano'n eh. These are from Procter & Gamble dito sa Philippines. Philippines to. Doon ka nag-start mag-OFW. Nag-business ka muna, no? So, sa Procter, binigyan kami ng early retirement. Tapos, nag-business ako. At the same time, yung bumili ng planta ng Procter, nagtrabaho ko ron sa Bawang Batangas. Kaya daan ko yan, yung mga egg basket yan, alam ko yan eh. So, naka 1 year ako ron. Habang nag-work ako ron, nag-negosyo rin ako. Kaya yung rice trading. Rice trading. Pag nanggaling ako dito sa part ng Luzon, Central Luzon, dadaan pa ako dito sa Nueva, dadaan pa ako ng Bukawi. Kung isa may dala akong matuto. Kung ano yung mabili ko, chicharon. Tapos, pagbalik ko naman, iba naman yung dadaling ko bawat pabalik ng Manila. Tapos, hindi nangyari doon, yun nga, sinabi ko sa'yo, nagkaroon ng devaluation ng dollar. Tsaka nalugi kami sa pagbibigas. Kaya, napuwersa akong mag-abroad. Ang unang destination mo? Saudi. Saudi muna. Pero yung yung before that, ang sabi ko, hindi ako mag-abroad. Talagang nag-abroad sa bato. Pero I end up na pumunta sa Saudi kasi maganda yung offer, yung package. Makaka-uwi na frequently, less than a year, pwede ka nang uwi. Tapos, walang placement fee. Yung mga ganong mga conditions. Kaya na-attract ako. So, nag-work ko sa Saudi for around almost 9 years. 9 years then? 9 years, The same kind of work, sir? Yes, but hindi talaga the same. Ang ginagawa ko, procedure writing. Kung paano patatakbuhin yung planta, gagawin ko yung operating procedure. So, from the operating manual, gagawa kami ng procedures. So, mostly sa operations talaga ako na linya. Tapos from Saudi Arabia, nalipat naman ako sa Oman. Pagdating sa Oman, yun, doon nag-start ang refinery career ko. Nag-stay ako ng mga 11 years. Matatagal rin. Oman? Yes. Ang ano ko lang doon, nakakapunta yung family ko, yung wife ko, tsaka yung mga kids. Kaya lang, siyempre, yung opportunity, yung time na dumating na yung pupunta kami ng US. Dahil nga doon sa wife ko, yung type of visa para sa mga nurses. So, napilitan silang umuwi ng Pilipinas, pero yung pala madidelay pa, matagal pa bago kami nakapunta ng Amerika. So nung nakapunta na sila sa Amerika, ako naman nag-stay ako sa Oman. Pero ang ginagawa ko, babalik-balik ako ng Oman, US. Kung di US, balik naman ng Pilipinas. Kasi meron pa rin ako, nandito pa rin yung mother ko, relatives ko, tsaka yung brother ko. Tapos noong 2018, nag-retire ako sa Oman. Kala ko talagang retired na. Siguro 6 months. 6 months akong ang ginagawa ko, hatid sundo, gardening. Sa US? Sa US, nagdidilig ng halaman. Nainip ka? Nainip ako, pero ang biglang may tumawag sa akin. Kailangan nila ng commissioning engineer sa
sa Louisiana. So doon nagkaroon ako ng break sa magtrabaho sa Louisiana, pero short period lang. Siguro mga 6 months. Dumating naman yung sa Nigeria. Eh, hindi ko rin maano kasi gusto ko rin matry kasi Chevron yung company. Pero hindi ko akalain na mapenetrate yung refinery type of job. Kasi hindi naman ako talagang chemical engineer or sa oil and gas. Kasi mechanical lang ang background ko eh. Pero versatile yung mechanical engineer, pwede sa lahat. So yun, punta ako ng Chevron. After that, yung Egypt kumawa. Nag-start ako doon, area manager, operations area manager. Sa Egypt na to? Sa Egypt, pero tapos nakita ko yung boss ko doon, kinumbis niya ako, tanggapin ko doon. So tinanggap ko. Pero yung break ko talaga, hindi ko inaasahan na kasi lahat yung previous operations general manager may kapito na. Kasi yung plant nag-shutdown, may mga problema. Kaya napilitan silang pumili ng within the ranks. So, ayun. Ako yung pinili yung pinaka-chairman namin. Chairman ng Egyptian refining company. Nagulat nga ako kasi basta out of nowhere sinabi lang niya sa akin. So, parang ayokong tanggapin yung challenge eh. Parang masyadong very challenging yung Una-una, Pilipino ako. Tapos refinery. At saka alam ko talaga walang kumuha ng ganung position. Modesty aside service, ano sinasabi. Ano pa yung position niyo, sir? Operations General Manager. Ikaw na yung pinakamataas sa mga... Oo, kasi kasunod na nun, yung pinaka chairman yung president na director. Nasaan na ako sa top na ng operation side. Ayun, nandito na tayo. Yeah, ayos na po. So nakita mo yung story, Sir Buddy, no? Bait ako napunta sa farming. Ilang years ka sa Egypt, sir? 5. Umabot ako ng 5 years. And during those time, ang GRM na refinery, it's at its highest, no? Wow. Taas. Alam mo naman kung magkano yung kinikita na ito. Walang shutdown, walang safety incident. At masaya lahat ng mga tao. Yung mga manager ko, mga Egyptian sila. Yung pinaka-boss namin, yung pinaka-head ng refinery, kasi parang second ako eh. Ibang style namin, ibang approach siya, strict. Ako, basta gawin mo yung trabaho mo, susuportahan kita. Tsaka I let them, yung sila nag-iisip. Hindi ko sinasabi sa kanila kung anong gagawin mo agad. Titingnan ko muna sila. Sorry, sir. Mas maluwang to. Mas maluwang to. 800 po ito, sir. 800 to. Pero kaya lang naging 800, Sir Buddy. Nagtanim kami ng ibang crops. Pero kung pinuno namin, aabot ng 1,000 plus, 1,100. Ganun. May isang hektarya to, sir? Yes. Oh. Saka po mga Dito medyo hindi naman nakuha lahat ni Beng lahat ng instruction ko. Kasi ang gusto ko, kakao, sama-sama. Papaya, sama-sama. Pero sino pa bang magre-reklamo? Yung planting rate, yung survival rate talagang maliban lang siyempre sa mga sili kasi talagang kaya yun, very happy naman itong kinalabasan. Medyo mataas na yung damo kasi maulan. Sandali lang, ilang araw lang. Dito pa rin tayo sa Cabiao, isang location ulit ng farm, sir, but this time this is Purok 5. Purok 5, mas malaki to, sir. Mas malaki. And primarily calamansi din. Sir, anong age ng calamansi ngayon dito? Tinanim namin siya around July. July. Last part of June.
grafted siya. Mm-mm. So, ang estimated namin nung kinuha namin siyang grafted siya, siguro mga around 4 to 5 months na siya. 4 to 5 months. So, Okay. yun yung age ng kalamansi rito. Iba rin yung kwento ni Sir Gerald, no? Nakaka-impress yung from big boss to farmer. So, yun lang yun, Sir Buddy. Yan nga, sabi ko, sana hindi magkamali. Hindi nagkamali. Hindi, bali, tinulungan lang ni Sir Buddy mapagaan yung pag-alis ko sa refinery. Passion ko talaga yon, pero nung napanood ko si Sir Buddy, meron palang ibang way para sumaya. At the same time, makatulong kasi sabi ko nga kay Beng, farm manager, hindi natin kailangan kumita ng malaki. Ang importante, masustain natin yung ng farm. Yeah. Ngayon, yung extra, kaming mag-asawa, ng misis ko, hindi na kami masyadong nag-iisip. Makita mo lang yung ganitong result, di ba? Tama na yun, parang achievement mo yun, satisfaction. Tapos yun, at the same time, makakatulong siya kami sa family namin. Marami kami natutulungan talaga. Sir. So, na-achieve mo yung nandun ka na, no? Tapos kinikwento mo yung management style mo. Yes, yung management style, hindi ako strict. Yung boss ko strict. Usually, gusto nila mga strict, lalo na sa Egypt, no? Where alam mo naman si Jesus Christ yung Holy Family. Alam mo naman yung history, ang dami lang pinagdaanan, mga Kaya masaya rin ako kasi nakakonek ako sa kanila eh. Iba yung kulturo nila. At saka siyempre proud people rin sila. To think na isang Pilipino na magli-lead sa refinery, which is hindi birong business. Hindi biro. Kasi buong ng country nakasalalay din sa refinery. Wow. Pag walang kuryente, so lahat ng production ng refinery diretso sa government. Pag may sobra, talagang nag-earn yung tsaka partnership siya between Egyptian oil refinery at Qatar. Qatar State. Sir, kumusta yon? Yung experience na yon? Very, very humbling na talaga nakaka-proud. Kasi nung tinanggap ko yung position na yon, alam ko na kasi yung position na yon, ako, area manager ako, isang area. Kasi usually yung refinery, mga 5 areas yan. May utilities, may processing area, etc. Ako nanggaling ako sa sulfur recovery. Kasi yung previous sa Procter & Gamble, yung paggawa ng sabon, siguro related yung sulfur di ba? Somehow nakakonect siya. Nakakonect siya. Hindi, nung natanggap ako sa refinery, hindi ko akalain matatanggap ako. Ang sagot ko lang doon sa nag-i-interview, anong kaibahan ng equipment? Process lang naman ng different, pero yung equipment almost similar. At saka may mga catalyst, ganun rin. So, ayun, yun ang nangyari. Napunta ako sa refinery, which is, siguro, maski sino namang engineer, magiging nakaka-proud. So, at saka dala ko yung bandera ng Pilipinas. Sir, sa career mo, talagang naabot mo yung peak of your career. Naabot ko, area manager, okay na ako. Tahimik na ako. Nananahimik akong ganyan, biglang kinalabit ako ng pinaka-boss ng refinery. Ikaw na. Magiging... Hindi ko akalain na sa akin niya ibibigay. To think na maraming chemical engineer. Pero siguro nakita niya yung management style ko. Kasi yung area ko, yun ang pinaka reliable. Number 1 sa isang operating plant, kailangan reliable siya. Mataas ang KPI. Key Performance Indicator. Di ba? Tapos, yung tao masaya. Kasi doon yung secret doon sa Egypt parang yun sabihin ko na chismis, di ba? May sasabihin doon sa pinaka malapit sa owner. Sabihin, kamusta diyan yung manager niyo? Ay, magaling yung yan kasi tuloy-tuloy, walang shutdown, at saka low profile. Ayaw nila yung nakikipag-contest ka. Parang competition. Kasi ang nangyayari, meron kang mga managers,
bababa ka sa level nila. At the same time, ipapakita mo sa kanila, listener ka, at the same time, kung hindi mo alam. Pero alam ko. So, bahala kayo, pero final decision is mine. So, nakuha ko yung hanggang ngayon nga, tinatawagan nila ako, balik raw, balik, sabi ko. Well, ang ano ko sila na walang regrets. Kasi pinapakita ko yung farm. Nakikita na yung kapatid ko naghahatak ng kalabaw. Kaya sabi nila, masarap yung buhay mo, papuntahin mo naman kami dyan sa farm. Pero to put up this farm, siyempre may kailangan mga discipline at saka kailangan may plan. Okay. So, paano mo, sir, yung transition from nandun ka sa peak to i-give up mo siya? Yun ang pinaka mabigat. Kasi maraming unknowns. At saka yung every time na iniisip mo isa kang mataas na official ng head ng isang refinery na everything is nakasalalay sa iyong decision. Malaking bagay talagang pero ang ko doon, hindi ko naman siya talagang pinangarap eh. Hindi ko siya pinangarap. Kaya yung transition medyo mahirap. Pero during the later part nung siguro beginning this year, na-hook up talaga ako sa agribusiness. Talagang nakita ko yung mga taong kinakausap ni Sir Buddy. Minsan, sinasabi na, tinatanong ni Sir Buddy kung may kita ba. Ang gagawin ng tao, ngingiti lang. Biro mo sa ngiti niya, parang di nga siya, maaaring di siya kumikita, pero masaya siya. So, pag masaya ka, magandang health mo, nakapag-isip ka ng maganda, at the same time nakakatulong ka sa community. So, paano paano mo kinonvince si ma'am, si Doc na ako, mahirap. i-give up mo yung work kasi even doon sa meet and greet. Naiyak niya yata ako. Ganti yan. Kasi dun sa meet and greet, parang mag-uusap tayo. Sinabi ni ma'am na, ginibap niya yung career niya. Di ba masyadong siya vocal, di ba? From this position to be a farmer in the Philippines. Actually, hindi ko akalain na ganun ka-proud yung wife ko sa akin. Di ba kat? Ayun, pero nasa likod ng isip ko, talagang kasi gusto ko talaga masaya yung, sabi ko nga, happy wife, happy life, no? Since eto yung love niya. Okay. So, sinabi ko sa'yo na 1999. From 1999, hindi namin ginalaw. Ginalaw to. Pinabayaan namin si nanay, si amang, sila mag-manage ng lupa, pati si yung family ni Beng. So, kung may kita o wala, hindi kami nag-ano. Ang gusto lang ng wife ko, masaya yung family niya. Okay. Which naintindihan ko. Pero kung minsan, siyempre, nag-ano ka rin. Parang nag-iisip ka rin, bakit ganun, ganyan. Marami kang question. Pero, ayun, yung pala, ito pala yung end, karanasan ng pag-ano mo, pagtitiis. Hindi naman talaga, kasi bali wala eh. At saka sinabi ko sa'yo, nung namatay yung mother-in-law ko, iniisip ko, tatlo lang, iniulit ko ulit. It's either i-improve namin, develop, wala kaming gawin, or i-give up. Pero, nakita ko na meron kaming maaasahan, which is our farm manager, si Beng. Lahat ng instruction ko talagang sinusunod lahat ni Ma'am niya. Pakita natin. Ayan. So, pag sinabi mo, may pera ka, wala kang tao. Wala kang pera, pero may tao ka. Kailangan mag-ano yung ingredients eh. Otherwise, talagang hindi ko naman sinasabi na magiging talagang successful yung pero we're looking forward. Kung saan kami abutin,
talagang tatry namin na maabot yun. Tapos sir, from the time na nagmalis ka na sa work at you're decided na i-develop ng mga properties dito sa Pilipinas, ilang months na yan, yung nakaraan na yan? Yung LA JKC simula April 9. April 9 this year, 2024. Yes, this year. So next nasa ano pa ako noon? Nandun sa Egypt ka pa? Nasa Egypt pa ako. Kasi June 21 ako umalis eh. Tapos nagkaroon kami farm manager officially April 15. Okay. Si Beng. Ayun, doon nag-progress yung ano. Tapos nag-start na ako magpadala ng mga instructions sa kanya. Tapos budgeting, inaano ko siya sa budgeting kasi si Mrs. talaga mahigpit. Hindi naman mahigpit talaga, masinop. Masinop. Mano siya. Kaya pag nagtanong siya sa iyo, mapipikon ka minsan. Kasi kala mo hinahanapan ka. Pero hindi eh. Ano lang talaga siya, gusto lang niya talaga makikita niya kung saan niya napunta yung nung money. Kasi magkaiba kami. Ako, pag binigay ko sa kanya, wala na akong pakialam. Siya nagsumasakit ang ulo. Yung maganda naman ang kinalabasan kasi ako OFW tapos siya yung nagmamanage ng money. Which is yun ang problema na usually ng OFW family. Okay sir, so etong bagong career mo as a farmer, okay, kamusta ka na? Ayun, maraming learnings, maraming kailangang matutunan. Continuous talaga. Continuous learning talaga. Pero siyempre i-apply mo yung mga naano mo na experience mo. Kailangan ano ka systematic at saka meron kang due diligence. Which is yun ang inaano ko kay Beng at saka sa mga farmers. Kung minsan makulit, but hindi ko sila pinapagalitan. Makulit lang. Kasi gusto mo na tuloy-tuloy yung usad. Ang ano ko lang, ang ini-inculcate sa mind nila, pag may sinimulan tayo, kailangan tapusin natin. Tapos yung nga, kay Mrs., kailangan, eto, kasi may ibang farm doon sa ano, yung mga nangyari dito. Hindi lang gastos, kung ano yung nangyari that day. Kasi para matrace natin kung saan nagka-problema. Ano ito, progress to. Meron siyang targets for the week. Activity 1, 2, 3, 4. To remind, Beng. Kasi alam ko, sabog-sabog yung isip mo. Parang parang nagpa-planning ka. Kasi part ng ano namin training, yung proper planning. Planning kung paano, kasi kami commissioning operations, tapos normal operations, turnaround, mga ganon. So ina-apply ko sa kanya na hindi ko naman talaga sinisimplify ko. Sir, yung galing mo na as a boss, ina-apply mo dito? Applicable? Yes. Applicable. Siguro, wala namang masasabi siguro si Beng na ano. Kasi ang ano ko, basta ang gusto ko lang kasi yung pag nakita nila ako, hindi ako magbibigay ng instruction. Yun yung style mo. Kusa silang kasi alam ko na eh. Alam ko na pag bigay ka ng instruction, tapos kinukulit mo, tutok ka. Hindi na mag-iisip yung hindi na mag-iisip yung farmer or sa amin yung worker. Binibigyan ko siya ng pagkakataon para magbigay ng suggestion. Para may decision making din sila. Kung minsan meron siyang opinion, sige, try natin. Hindi ko kinakat na, hindi. Kasi importante, kailangan i-empower mo sila tapos magkaroon sila ng mag-isip. Pero inaano ko sa mind nila, bastang umano tong farm, pare-parehas tayo makikinabang. Actually, sir, kagaya ng nasabi mo, ikaw nga, wala ka namang problema kasi, di ba? Tapos ka na sa pagpapaaral, nasa Amerika kayo, wala talagang, di ba? Kung tutuusin, wala talagang need. So, yung team, Beng, makinig ka. Yung team talaga, it's more on sa kanila. Sa inyo talaga ito. Kayo ang mas may magbe-benefit. So, swerte na merong boss na
na hindi pressured na kailangan kumita. Ano lang, parang yung na ano kami sa mais. Eh, alam ko Sa kanila sabi ko, kasi noon lang po, nagkaganon na yung mais Ma'am, na dito ka. maganda. Dito, Tapos dito. ang lalaki po ng bunga. Tapos po sabi po nila, Mm. Tideng, ang ganda daw ng mais natin, ganon-ganon. May nagsasabi sa amin, sabi ko ganon. Ay, salamat naman ka ako, sabi ko po ganon. Kaso nga lang po, nabaha kami. Biglang Sabi ko po bumaha. sa kanila. Mm. Binahiyak ako kay Gerald. Hindi niya masabi. Kasi hindi ko maano na ganon, hindi tayo umani. Sabi ko ganon. Biruin nyo po, isang hektara, 16,000 lang pinagbila namin. Imbis na 130,000. Eh, sabi ko, ano ba yan? Sabi ko pong ganun. Eh, sabi naman po nila, Tibeng talagang ganun, di naman natin, ano yun? Sabi ko, okay lang, sabi nila. Kaya sabi ko, ay, kaya hindi po ako sila katulad ng iba na may-ari ng farm na talagang chuchuchuchuchu. Ayan, so nagpapasalamat nga po ako sa kanila. Ayan. Tsaka yung potential ni Beng. Nakita ko pag may potential yung tao eh. Mm. Talagang kailangan i-upgrade mo, i-elevate mo siya. At saka yung trust, nandun. Trust, importante. Number Pero po, one. hindi po mawawala talaga yan. Importante. Okay, so ang Limitas na tayo ng sili, Sir Buddy. ay saan dito? Ayan. Sa gawin po, Oh, sige. Kasi marami pa tayong ibang farm na pupuntahan. sili. Ito po, Sir Buddy, meron kami ng red lady. May red lady kayo. Tapos lemon po. Ayan lang yan lang din nasunod ni Beng. Sabi ko kay Beng nga, sabi ko, Beng, gusto ko sama-sama Area. papaya, sama-sama ang mga kakao. Pero okay naman, wala naman. Ayan. Ayan. So bago pa to. Opo. Yes. Bata pa. Ngayon pa lang po pipitasan. Oo. Dapat yung Ito po. lalaki na talaga siya. Ayun po, Sir Buddy. Ano po? Ito. Sige. Magkano ang presyo ngayon ng panigang? 25 po. Ang baba. Sabi nga, Beng, bakit di ka namimitas? Ano gagawin? Sabi po namin, dadating si Sir Buddy na lang mamimitay. Ang daming bunga, oh. Sa talong po. Nandun yung talong banda. May talong pa. Oo, nandun banda. Tsaka yung sitaw mo rito, Beng, ano rin. Ay, ayun. So kailan ka babalik ng States, sir? Eh, sabi ko nga sa iyo, ano eh, baka Bukas. bukas, kaya lang, impossible. Nasa yung sitaw natin, Beng. Yung sa bako, sa... Ayun na. Ang sili ba, mga ilang years mo papakinabangan? Ay, hindi mo. Wala, mabilis lang, no? Kasi may nakita ko yun, nilalagyan nila ng parang rope, tali. Para hindi matumba. Guide para hindi matumba. So, mga months lang siya. Months no? lang. Hanggang magkaroon ka lang ng Yung siling Taiwan, a year. a year. Kaya ang advantage nun, kahit bagsak ang presyo ngayon, madadaanan mo yung mataas ang presyo. Itong panigang, pag nataon ka sa mababa, baka naubos na mababa pa rin. Baba pa rin. Eggplant, ano yan, consistent na mataas. Bihirang-bihira yung presyo ng 10, 12, lagi yan nasa 30. Pero grabe rin ang management. Ay, tapos ito kasi itong sili, hindi mo pwedeng lagyan ng, sabi nila, lagyan mo plastic, mulch. Eh, alanganin eh. Kaya raw, maano yung damo, malago yung damo. For start, okay lang. Pero habang tumatagal. Eh, yung sa nakakatingin ng YouTube, meron kasing startup kalamansi, nilagyan niya ng sili. Pero wala siya nilagay. Kaya lang, dito nga, madamo. Greenland, pwede rin dito. Pwede. Sir Buddy. Vegetable. Tsaka uwo dito, Sir Buddy, ang gamot, pisil. Tericide. Titirisin mo. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works.
instruct, inspire, succeed.